360 chickens, 3 cows, and 4 goats. Paano ko sila pinapakain? Tara, samahan niyo ako. Sasama ko kayo sa aking morning chores ngayong araw at papakita ko sa inyo kung paano ba namin inalagaan ang 360 na mga manok, 3 baka at 4 na kambing. Pero bago yan, kailangan namin buhayin muna yung tricycle na nag-a-act up na naman. Yan, si John Paul. Oh, si Jack. Sira ibig sabihin niya, magtutulak na naman ako. O tara. Unang try, failed. Second try, ayaw pa rin. At nakailang pabalik-balik pa kami. Pang-anim na try, may pagbilang pa, wala rin namang nangyari. Pero maya-maya lang, nabuhay na din kung kailan hindi nakuha ng video. After ilang tulak na balik-balik, yun, namatay pa. Malapit na siyang mag-retire talaga. Sakit na sa ulo, kaya papalitan na. Okay, meron tayong bagong mukha dito. Yan, si Sam. Bago nating kasamahan dito, mas madalas nyo na siyang makikita pero next time mas ipapaliwanag ko kung bakit siya na dito. Pero taga rito na siya. Okay? Tara na sa batch 17. Kami maglilinis ng ating bell water. Ako sa loob checking ng ating mga alaga. So itong batch 16 natin, itong batch 17 natin dito sa grower house, ito ay around 130 heads. Mapasin nyo, nakataas yung aming nipple drinker kasi nagpurga tayo kahapon, maghapon. Morning jogging. So okay naman maliban dito sa isa. Mataba pero mukha siyang may malaria kasi may white na ipot siya sa puwet. Pag nag-prosper pa yung kanyang kalagay, kakalpo na siya. Pero hayaan lang muna natin siya observe. Baka naman makarecover ng kanya. Siyempre, dati turo din natin kayo sa may mga good practices. Yan, may butas oh. Sumisirit. Tapos nagmo-morning chores, dumating yung order na feeds. O, kaway mo na. Binga ngayon. Ay, boss, nag-deliver po kasi. Ay, tapos na tayo dito sa batch 17. Sa batch 16 tayo. So kung doon sa batch 17 natin, meron tayong 130 heads. Dito, meron tayong 180 heads na mga manok. At yan ang itsura niyan. Check lang natin ang mga feeds nila. Meron pa. Tutulak na. Meron pa. Then, tubig. Meron din. Morning jogging muna tayo. Then habang naglilinis ng water si John Paul, maganda tayo. Tulak natin yung chickenarium kasi 3 days na siya sa spot niya. Siyempre, chickenarium natin, kayang-kayang ilipat mag-isa. Tingnan. O, di ba? Done. Ibabalik na lang natin ang feeder at water.
Then, isabit lang natin yung ating bell water. Yun lang. Yun lang ang chores dito. Sa batch 16 pala. Pinagtatlohan pa namin ha. So pagkatapos sa batch 16, syempre dito tayo sa layers natin na nasa 50 heads. So dapat dito bukas na yung pugad. Hindi nabuksan. Buksan natin syempre. So sa mga nagtatanong kung kinukuha ko daw lahat ng itlog ng mga manok ko pag nagkukolek ako. Yes po. Kailangan kunin nyo lahat yung eggs nila para hindi sila kumain ng itlog nila. Mahirap i-break yun. Ang ginagawa ko, mayroon akong ping pong balls dito na nagiging decoy eggs nila. So dito, kunin lang natin yung mga eggs sa baba. For sure, mayroon dyan. So may nakaupo lang, so, kaya mamaya na lang. Pero dito, bukod sa feeds, i-check natin. Madami. And then sa water, check natin. May lumalabas at madaming laman. Yung mga pugad nila, katulad nito, may dumi, may ipot nila. So tatanggalin natin yung mga beddings na may dumi nila. Para pag umitlog sila dyan, hindi madumi yung itlog. Para minimal yung paglilinis natin ng mga itlog natin. Yan, ang itlog. Anong painom natin ngayon sa ating mga layers? Yan, pupurga tayo ng pepe. Battle ka, lamang ka. May halo-halo. Yan. Ngayon, schedule ng purga ng ating mga layers. Siyempre, ang gamit natin pepe, by Battlecock. Yan. Dahil sa Battlecock, anong kasabihan nila, John Paul? Lamang ka. Lagi kang lamang. Iniiba mo eh. Ano ba yan? Baka iwanan tayo ng sponsor natin dyan, Paul. So, lagyan lang natin ng konting feed sa kanilang bamboo feeder para may pagkaguluhan lang sila sa labas. So, yun lang para sa layers. On to the next. Okay, so after no 50 heads na layers natin, so 130 na batch 17, 180 na batch 16, and then 15 na layers, 360, and meron tayong 3 Marias at 4 na tandang, so 367 all in all. Ilipat lang natin papunta dito. Okay, ito yung aking 4 na tandang. Pag nagutom ako at walang makain, pwede sila. At pag may napaibig na kunin, pwede rin sila. At ito naman yung ating Tres Marias. Yan. Hindi ko pa rin sila pinapabayaan hanggang ngayon. Kahit di na sila umiitlog. Hindi na sila umiitlog ngayon eh. Pero sila pa rin ang favorite ko. Araw-araw pa rin yung linis ng kanilang waterer. Mukha lang hindi linis. Pero malinis. Lumabog waterer. O diba? Halos 3 years na yung Tres Marias at itong kanilang kulungan. Matibay pa rin kasi nga gawa sa PVC. Samantalang ito, ang luma ko rin na tractor. 2 years na rin yan. Standing still pa rin. So fresh water din para sa kanila. Ilipat na natin ang baka. So ito yung paddock nila ngayon. Na paglilipatan. Prepared na siya ng isang araw pa. Then mamaya ipiprepare natin yung kasunod naman. Pero sa ngayon, gagawa muna natin sila ng partition. Kasi nakabukod si Chiki mula doon sa dalawa. Lumabas na naman si Jana. So nakalipat na si Chiki si Jana. Nakatali pa si Jana kasi kikis-kisin pa. Sunod natin si Elise. Yan, ito si Elise. Ito si Jana.
Ah. Hmm. Ito si Chiki. Hmm. Oy, ganun lang para sa ating 367 chickens. 3 baka. Punta na tayo sa kambing. Tara, buhay mo na. May ano din si Janine. Excuse me. Tapos lang ang pante. Then pagkalinis, kasabay ng morning chores, hindi pa sila pwedeng lumabas. Kasi kasapaan mo. Nababasa din ng kanyang dumi. Then siguro mga 10 namin pinapalabas. So 4 na kambing, ganun lang. Punta na tayo sa hydroponics. So sa hydroponics natin, check lang natin water level ng tangke, flow rate ng ating mga pipe, at syempre visual inspection ng ating mga tanim. Yan. Okay, yun lang ang chores dito. Ito nyo yung aming pipino. Malaki na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naging 6 na lang out of 24 dahil sa napakabait na manok natin na hindi na natin siya makakasama. Sila para sa morning chores. Salamat sa pagsama. Maraming salamat. Subscribe and peace!